Isang masigasig na pagbati sa inyo mga kapwa ko horror fanatic. At sa inyo rin po Sir Neb at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Lahat naman siguro tayo ay may kanya-kanyang nakakatakot na karanasan. Sa mga tulad nating naniniwala sa kababalaghan, tanggap natin yung naranasan natin. Pero syempre, hindi maiiwasan na may mga taong kahit hindi na nga nila maipaliwanag ang nakita o naramdaman nila, ay pilit pa ring hahanapan ng katwiran. Pero ayos lang po yun. Kailangan nating irespeto kung ano ang pinaniniwalaan ng iba. Basta ako ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ko sa barang at mismong kinakapatid ko ang nagkaroon ng kaugnayan dito. Ako nga pala si Roberto at ang kinakapatid ko naman na tinuring ko ng tunay na kapatid ay si Shanti. Bale uli lang lubos na siya. Ang nanay niya ay namatay sa panganganak sa kanya. At ang tatay naman niya ay sumama sa ibang babae. Pero mga 2 taon lang ay sumakabilang buhay na rin. Sumunod na sa nanay niya. Ang mga kamag-anak nila ay puro nasa probinsya nilang tawid dagat. Parehong partido. Kasi nagtanan lang ang mga magulang ni Shanti. Kaya sila lang talaga yung nasa lugar namin. Hindi ko alam kung tinawagan ba o hindi yung mga kamag-anak nung namatay sa panganganak ang nanay niya. Hindi ko na inusisa kila mama. Sila na lang ang nakakaalam ng tungkol doon. Ang sigurado ko lang ay walang ibang kamag-anak ang nagka-interes na kupkupin si Shanti. Paano kasi meron siyang diferensya sa mata. Aninag lang ang kayang gawin ng mga mata niya. As in, bulto lang daw ng tao ang nakikita niya. Hindi yung itsura talaga ng muka o bagay. Kaya si Shanti ay hindi nakapag-aral. Sina mama at papa ang kumupkup sa kanya. Ninong niya si papa. Ang tatay ni Shanti ang kumuha dati kay papa para magninong. Kaya hindi matiis ni papa na pabayaan si Shanti nang iwan siya ng tatay niyang sumama sa ibang babae. Gusto sanang pag-aralin ni mama si Shanti sa school ng mga walang paningin. Pero si Shanti mismo ay walang interes sa pag-aaral. Meron lang napansin sina mama at papa sa kanya na mahilig siyang maglaro ng mga insekto. Isang beses narinig kong pinag-uusapan nila mama. 7 taon pa lang si Shanti nun at ako naman ay 12. Sabi ni mama, kakaiba raw ang pagkahilig ni Shanti sa mga insekto. Ayun ang mas gusto niyang paglaruan kaysa mga tunay na laruan. Lahat naman ng laruan ko pinapahiram nila sa kanya, pero ayaw niya. At madalas pa nga ay niyayaya rin niya akong maglaro ng mga insekto. Minsan sumasali ako sa kanya, minsan hindi. Mas gusto ko yung mga laruan ko eh. Taong 1999, 20 years old na siya at ako naman ay 25 na. Doon ko na napansin na ang kakaibang hilig niya sa mga insekto ay mas nagiging malalim pa. Isang hapon galing ako noon sa trabaho ko sa bayan. Naabutan ko siya na nanghuhuli pa ng tutubi. Opo, magaling siyang manghuli ng tutubi. Kahit na aninag lang ng paningin niya. Sasawin ko sana siya pero bigla akong natigilan nang marinig kong parang kinakausap niya yung isang tutubi na nahuli niya. Sabi niya sa tutubi, pakakawalan niya siya kung ituturo nito sa kanya ang lungga ng mga pulang uwang o salagubang. Ilapit ko man ang tenga ko ay hindi ko man lang narinig na sumagot yung tutubi. Pinakawalan siya ni Shanti at sinabing sige, sabihin mo sa kanila na hinahamon ko sila. 20 anyos na si Shanti. Hindi ko lubos maisip na isa pa rin yung laro sa kanya. Kaya tinanong ko kung bakit niya kinakausap yung tutubi. Tumingin siya sa akin para bang tinatansya kung paniniwalaan ko siya. Pero mas pinili na lang niya na huwag sagutin ang tanong ko. Tinalikuran niya ako at pumasok na sa loob ng bahay. Hinabol ko siya. Sabi ko huwag akong tatalikuran kapag kinakausap ko. Sinaway agad kami ni mama nang marinig ang mataas kong boses. Kaya hindi ko na natuloy ang pagsita ko sa kanya. Sinabi ko yon kay mama na si Shanti ay kumakausap na naman ng mga insekto. Sabi naman ni mama, hayaan ko lang. Bakit hindi pa raw ako nasanay sa kapatid ko? Maliit pa lang sa mga insekto na umiikot ang mundo niya. Opo, kapatid na ang turing ko sa kanya at anak na rin ang turing sa kanya
nila mama at papa dahil nga sa amin na siya lumaki. Isang gabi habang natutulog kami sa dalawang magkahiwalay na kama sa iisang kwarto namin, ay nakita kong nakamulat lang at nakatitig sa kisame si Shanti. Parang sobrang lalim naman ang iniisip niya. Tinanong ko siya kung ano bang iniisip niya, kung may problema ba siya. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay tanong din ang sinagot niya. Ano raw ang mararamdaman ko kung sakaling mawala na siya sa amin? Napatingin ako sa kanya. Ba't ka ako ganun ang tanong niya? May plano ba siyang umalis? Wala naman daw. Pero baka lang daw kasi hindi ako maniwala sa sasabihin niya. Pinilit ko siyang sabihin sa akin kung ano yon. Kahit alam ko sa sarili ko na weirdo talaga ang kinakapatid kong yon, gusto ko pa ring malaman kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Huminga muna siya ng malalim. Sabi niya, sinasama raw siya ng mga kaibigan niyang insekto sa malayong lugar. Huwag ko na raw itanong kung saan dahil hindi rin niya alam. Wala siyang ideya. Basta inaaya lang daw siya na sumama sa kanila. Hindi ko talaga alam kung paano ako magre-react na magiging katanggap-tanggap kay Shanti. Sabi ko na lang huwag siyang sumama kasi masasaktan sina mama at papa. Malulungkot sila. Pati ako malulungkot din kapag nawala siya sa bahay. Lalo na si papa dahil siya ang katuwang lagi sa bukid. May trabaho na kasi ako. Kahit may diferensya sa mata, malaki ang pakinabang namin kay Shanti sa mga gawaing bahay, lalo na sa bukid. Pero naisip ko rin siyang tanungin kung gusto ba niyang sumama sa mga insektong yon. Hindi agad siya sumagot. Parang nag-iisip siya. Mga ilang segundo yung pinalipas niya bago siya tumingin sa akin at sinagot ang tanong ko. Sabi niya gusto niya. Gustong gusto niya. Pero tulad nga raw ng sinabi ko kanina, iniisip din niya sina mama at papa. Pero mas inaalala daw niya si mama kaysa kay papa. May sakit kasi sa puso si mama. Baka raw atakihin kapag nalamang iiwanan niya kami at sasama na siya sa mga kaibigan niyang insekto. Sinigundahan ko agad siya. Sabi ko oo, tama ka. Siguradong dadamdamin ni mama at baka nga atakihin pa siya sa puso kapag ginawa niya yon. Kaya wag na wag niyang gagawin. Sa oras na may mangyari ka ako kay mama, hindi ko rin siya mapapatawad. At si papa, hindi ko alam kung anong pwedeng magawa sa kanya. Kasi kako, alam naman niya na bahagi na siya ng pamilya namin. Matagal na kaming magkapatid sa turing at matagal na rin niyang magulang ang mga magulang ko. Isang pamilya na kami, kaya kailangan lagi naming isaalang-alang ang bawat isa. Tumango-tango siya. Mukhang sinang-ayunan naman niya ang sinabi ko. Sige raw, sasabihin na lang daw niya sa mga kaibigan niyang insekto na hindi niya kami pwedeng iwan. Tapos tumalikod na siya ng higa. Ako naman ang hindi makatulog. Yung tipong pinalitan ko siya sa pagkatulala niya sa kisame kanina. Kasi iniisip kong mabuti yung sinabi niya. Kung totoo ba talaga o sadyang weirdo lang siya. O baka gawa-gawa lang niya yon sa isip niya. Alam niyo yon? Baka dahil sa kalagayan niya kaya nagkaroon siya ng konting kakulangan sa isip. Nabuo yung tungkol sa mga insekto niyang kaibigan dahil naghahanap siya ng kaibigan. Ako kasi mula pa man noong maliliit pa kami, may mga kaibigan na akong matatawag. Bukod pa yung mga kaklase ko dati at mga kasamahan ko sa trabaho ngayon. Samantalang siya ay kami lang na pamilya niya ang nakakausap at nakakasalamuha niya. Pero hindi naman namin siya pinigilan eh. Sadyang ayaw niyang makihalubilo sa mga tao. Alangan namang pilitin namin siya. Tinignan ko uli si Shanti na nakatalikod ng higa. Sa kabilang banda, naaawa ako sa kanya. Pilit ko na lang sinasaksak sa utak ko na kahit papano maswerte pa rin naman siya na naging pamilya niya kami. Dahil totoo na mahal namin siya bilang miyembro talaga ng pamilya namin. Kinaumagahan paggising ko, wala na sa higaan niya si Shanti. Naabutan ko si mama na nakapamintana. Mukhang malungkot. Sabi niya maaga raw nagpunta sa bukid sina Shanti at papa.
Nagtaka ako kung ba't ganoon kaaga. Hindi pa nga masyadong nakakasikat yung araw. Dati naman ay mga alas 8 na sila nagpupunta ron. Pero nung araw na yon, mag-aalas 6 pa lang. Tinanong ko na rin kung ba't ganoon ang mukha niya. Ang sabi ni Mama, napepeste raw kasi yung mga pananim namin. Tapos bumuntong hininga siya. Bukod sa palay ay may mga pananim din kaming mga gulay na sila mismo ni Papa ang nagdi-deliver sa palengke. Kita ko na parang balisa si Mama. Bakit baka ako? Paanong napepeste? Paliwanag niya, ang hinala raw ni Papa ay hindi natural na peste, kundi sinadyang pestehin ng mga pananim namin. May naglagay doon ng mga ulang at uod. Inisip ko kung sino naman ang gagawa sa amin nun. Nag-iisip din daw siya. Sabi niya kasi alam naman nila Papa na hindi maiiwasan na may maiinggit sa amin dahil sa magandang tubo ng mga pananim namin. Pero mahirap magbintang ng walang ebidensya. Sabi ko sige, wag na kako silang mag-alala at mag-iimbestiga ako sa gabi. Tutal naman ay wala akong pasok ng 3 araw. Wala kasing materyales sa pabrika, kaya magpapahinga ako. Sumunod ako kina Papa sa bukid. Si Shanti ang nilapitan ko kasi si Papa nasa medyo malayong bahagi. Sinusuyod yung mga pananim namin. Si Shanti nasa buka na lang. Nilalagay sa sako yung mga pwede pang pakinabangan ng mga gulay. Tinanong ko kung ano na yung status ng mga pananim namin. Medyo marami pa naman daw kaming aanihin, pero mas marami ang pineste. Kaya siguradong malaki ang lugi namin sa pagkakataon na yon. Tinulungan ko na sila. Sabi ni Shanti, sa tingin niya ay tama ang kutob ni Papa na sinadya ang paglalagay ng mga peste sa pananim namin. Yun din daw ang kutob niya. Tapos binulong niya sa akin na meron siyang gustong subukang gawin. Napakunot noo ako. Tinanong ko siya kung anong balak niya. Tumingin muna siya sa direksyon ni Papa bago binulong sa akin na susubukan niyang utusan ang mga kaibigan niyang insekto para alamin kung sino ang may kagagawa ng pangyayaring yon sa mga pananim namin. Nagduda ako. Makakaintindi ba talaga ang mga insektong kaibigan niya para mautusan niya? Magtiwala lang daw ako. Sa tingin ko, napanatag na sa akin si Shanti na naniniwala talaga ako sa kanya. Kasi hindi ko kinukontra at lalong hindi ko siya pinagtawanan sa mga pagbubunyag niya sa akin tungkol sa mga insekto. Kaya pinagpatuloy ko lang ang pagsakay ko sa mga sinasabi niya. Nung gabing yon, nasa sala sina Mama at Papa. Nagkakape. Halata sa pag-uusap nila yung bigat ng problemang dinadala nila. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala para sa kanila. Mahal na mahal nila ang mga pananim namin. Kaya kapag ganyang napepeste ay iniinda talaga nila. Pinag-uusapan nila yung posibleng dahilan at kung sino ang pwedeng gumawa nun. Sa tagal na kasi ni Papa sa bukid ay kabisado na niya kung paano mapeste ng natural at yung sinasabi na sinalbahe lang. Bata pa siya, magbubukid na siya. Si Shanti naman nakatambay sa labas. Dahil nga sa diferensya sa mata, kaya matalas ang pakiramdam niya. Naramdaman agad niya na nasa likuran lang niya ako at nagmamasid. Ano raw ang iniisip ko? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Na iniisip ko kung mauutusan ba talaga niya ang mga kaibigan niyang insekto sa paglutas ng problema namin. Sabi niya mamaya raw, kapag tulog na sila Mama at Papa at pati din ako. Kapag wala na raw makakagambala sa kanya. Maaga pa naman ang gabi. Inaya ko na lang siya na maglakad-lakad muna kami sa taniman at baka may mahuli kami roon na may kinalaman sa pamemeste ng mga pananim namin. Nagpaalam din ako kina Mama at Papa. Ayaw nga sana nilang pasamahin si Shanti kasi gabi na. Pero sabi ko naman huwag silang mag-alala. Mas malinaw pa ang mga mata ni Shanti sa akin kapag gabi. Biro ko lang yon. Ang ibig kong sabihin ay yung pakiramdam ni Shanti. Umalis kaming dala ang flashlight at 2x2. Sakaling may makita kami roon, meron kaming proteksyon kahit papano. Sigaw ni Papa, susunod siya. Pero sabi namin wag na dahil walang kasama si Mama. Tinuloy na namin ni Shanti
ang paglalakad namin. Nung nasa taniman na kami, naging malikot ang mga mata ko. Napakatahimik sa paligid. Si Shanti nakatayo lang sa gitna ng dilim na parang tinatalasan pa ang pakiramdam. May mga tanim din kaming mais na matataas na ang mga dahon. Doon kami na may bay. Mukha namang walang nangyayaring kahinahinala. Tumanaw pa kami sa malayo. Wala namang kabahayan na malapit sa taniman namin. Kaya ang natanaw lang din namin ay kadiliman ng paligid at tag-isang ilaw sa magkabilang poste. Nagtagal pa kami roon ng ilang minuto. Maya-maya ay inaya ko na si Shanti na umuwi na kami. Pero pinigilan niya ako sa braso. Sabi niya may kumakaluskus daw sa bandang gitna ng taniman. Natigilan ako at dahan-dahang lumingon sa gitna. Kinapitan ko ng mahigpit ang hawak kong 2x2. Marahan akong humakbang palapit sa tinutukoy ni Shanti. Kasunod ko rin siya. Nung malapit na kami ay biglang may tumakbo. Nabangga pa niya si Shanti kaya natumba ang kapatid ko. Napaupo sa lupa. Isang lalaki ang bulto ng masinagan ko ng flashlight. Pero sa bilis niyang tumakbo at dahil na rin sa naging sapat lang ang liwanag ng flashlight, kaya hindi ko namukaan yung lalaki kung taga roon ba sa amin o hindi. Basta nakasombrero siya at nakasuot ng itim na jacket. Tinangka kong habulin hanggang sa pilapil. Pero mabilis na nawala sa paningin ko sa sobrang liksi niya. Dahil hindi ko naman naabutan kaya bumalik na lang ako sa taniman. Si Shanti, chinecheck niya yung pwestong pinanggalingan ng lalaki. Kinakapa niya yung mga pananim namin at meron nga siyang nakapang mga insekto. Sobrang liliit, mas maliit pa sa mga uod. Hindi namin alam kung anong klaseng mga pameste yun. Kinuha namin ang mga yon. Namulot kami ng plastik sa basurang nakatambak at doon namin nilagay. Tapos ay pinakita namin kina mama at papa nung makauwi na kami. Habang sinusuri ni papa yung maliit na insektong inuwi namin, may nakita akong insekto na umaligid muna kay Shanti bago lumipad sa tabi ng tenga niya. Hindi niya binugaw, hinayaan lang niya. Para bang may sinasabi sa kanya yung insekto na pinakikinggan niyang mabuti. Nakatingin lang ako, hindi kay papa na chinecheck yung insektong dala namin, kundi kay Shanti. Siya yung inoobserbahan ko. Maya-maya ay nagulat ako. Tumabi si Shanti kay papa at sinabing alam na niya kung anong uri ng insekto yon. Tapos tinabig niya yung kamay ni papa. Delikado raw ang insektong yon. Napatingin sa kanya si papa. Tinanong siya kung paano niya nalaman. Basta raw, alam niya. May lason daw ang mga insekto. Hindi sana maniniwala si papa. Pero napansin ni mama na namumula ang mga kamay niya. Kaya dali-dali niyang pinapunta si papa sa lababo para maghugas ng kamay. Sinabon ni papa ng maigi yung kamay niya. Binanlawan at saka pinunasan ng malinis na bimpo na iniabot ni mama. Tapos naglagay din ng alkohol. Si Shanti naman ay sinindihan sa labas ang mga insekto at nang masunog ay tinabunan ng lupa. Nung masigurong nakabaon na, ay tsaka siya uli pumasok sa loob ng bahay. Inoobserbahan ko pa rin ang mga kilos niya. Matapos ang pagkataranta nila, ay tsaka nila kinausap uli si Shanti tungkol sa mga insekto. Napilita ng kapatid ko na sabihin sa kanila na may insektong nagbulong sa kanya tungkol doon. Nagkatinginan sila mama at papa. Para bang sinasabi ng mga mukha nila na mahirap paniwalaan ang sinasabi ng kapatid ko. Para matulungan si Shanti, ay sinabi ko na lang kina mama na bukas na namin pag-usapan. Magpahinga na lang muna kami. Umokay naman sila. Pumasok na sila papa sa kwarto nila. Ako naman siniguro ko na nakasara lahat ng mga bintana at pinto. Si Shanti pumasok na rin sa kwarto namin. Nung makahiga na kami, tinanong ko siya kung okay ba siya. Okay lang naman daw. Hindi ako nakatiis na itanong din kung ang nagsabi ba sa kanya ay yung insekto na umaaligid sa kanya kanina at dumikit sa tenga niya. Tinignan niya ako at nagulat na nakita ko raw pala yun.
Pero tama raw ako. Yun nga. Magtatanong pa sana ako pero bigla siyang nagsabi na inaantok na siya. Tapos noon, tumalikod na siya ng higa sa akin. Pag ganoon, alam ko na hindi na siya makikipag-usap. Kaya natulog na lang din ako. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog nang maalimpungatan ako. Nakita kong wala si Shanti sa higaan niya. Tinignan ko yung oras sa relo ko. 2:00 na pala ng madaling araw. Bumangon ako. Sinilip ko siya na nasa labas. Nakaupo sa huling baitang ng hagdanan namin, doon sa labas ng bahay. Nanlaki yung mga mata ko nung makita kong may isang pulutong ng mga insekto ang nasa harapan ni Shanti. Hindi ko naman siya naririnig na nagsasalita, pero yung mga insekto, umuugong sila na parang mga lamok. Yung itsura ay parang mga uwang. Napalunok ako at nagtatayuan talaga yung mga balahibo ko sa mga sandaling yon. Hindi ko siya inistorbo. Basta nanatili lang akong nakasilip sa bintana at mga ilang saglit lang ay nag-alisan na rin yung mga insekto. Siguro naramdaman na rin ako ni Shanti pero hindi na lang niya ako pinansin. Nauna na akong bumalik sa silid namin. Pagkagising ko, hindi ko na naman naabutan sina Papa at Shanti. Nasa taniman na uli sila. Tinawag ako ni Mama para saluhan siya sa pag-aalmusal. Sabi niya, nireport na raw ni Papa sa samahan ng mga magbubukid at sa barangay na rin ang tungkol sa pamemeste sa taniman namin. Sinabi na rin yung nangyari sa amin kagabi, yung nakita kong lalaki na tumakbo. Nakakapagtaka kasi, bukid lang talaga namin ang pinipeste ng magkakasunod na araw na yon. Tapos napadako na ang usapan namin tungkol kay Shanti. Ano raw ba sa tingin ko yung sinasabi ni Shanti na binulungan siya ng insekto? Napangiti na lang ako. Sabi ko para namang hindi niya kilala ang anak-anakan niya. Maliit pa lang may kinakausap ng mga insekto yon. Hayaan na lang kako namin sa paniniwala niyang ganoon. Baka nagkataon lang na naalala ni Shanti na may laso ng mga tila uod na nakita namin sa taniman. Baka kilala talaga niya ang insektong yon dahil nga sa tagal na niyang nahuhumaling sa mga ganoon. Nag-aalala lang daw ang nanay ko. Sabi ko naman kung sakali na meron ngang abilidad si Shanti na kumausap ng mga insekto, aba dapat namin yung ipagpasalamat dahil magiging advantage niya yon sa mga gaya niyang hindi nakakakita. Pero siya naman ay nakakaaninag ng konti. Hindi totally bulag. Ang sagot ni Mama ay isang halos pabulong na kung sa bagay. Pagkatapos namin kumain, naligo lang ako. Nagpaalam na ako kay Mama na susunod ako sa taniman. Nung nasa taniman na ako, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Shanti na magkausap ng konti habang nakadistansya sa amin si Papa. Yung palayan ang inaasikaso niya sa mga oras na yon. Tinanong ko si Shanti tungkol sa nakita ko kaninang madaling araw. Alam ko na naramdaman niya ako. Ano ka ako ang ibig sabihin nun? Ginawa na raw niya yung sinabi niya sa akin na balak niya. Alam daw niya na malaki ang maitutulong ng mga insektong kaibigan niya sa paglutas ng problema namin sa mga pananim. Hindi pa man ay gusto ko nang pasalamatan ng mga insekto niya. Pero binalaan ko si Shanti na hanggang doon lang dapat ang gawin ng mga insekto niya. Kung sakali na malaman na namin kung sino talaga ang nasa likod ng mga pamemerwisyo sa taniman namin, ay hayaan niya na kami ni Papa na umaksyon kung ano ang dapat naming gawin at wag na niyang papakialamin ang mga insekto niya. Hindi siya sumagot. Mahirap basahin ang iniisip niya. Pero may pakiramdam kasi ako na meron pang ibang binabalak si Shanti. Hindi ko alam kung bakit kinukutuban ako ng masama. Hindi na namin naipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa mga insekto dahil lumapit na si Papa. Sabi niya na ubusan na kami ng mga gamot para sa tanim, kaya kailangan niya uli na bumili sa bayan. Nag-volunteer ako na ako na ang bibili. Total ay papasok na rin naman ako. Dadaan na lang ako sa bilihan bago ako umuwi. Nagpasalamat si Papa. Magbibigay sana siya ng perang pambili,
Pero hindi ko na tinanggap. Ako na kako ang bahala. Makabawas man lang sa gastusin namin. Sa pagkakatanda ko, mga 3 araw pa lang ang nakakalipas nun. Inaabangan na pala ni Shanti yung pag-uwi ko galing sa trabaho. Nakaupo siya sa harap ng bahay namin at tumayo nang makita na akong paparating. May mahalagang bagay daw siyang sasabihin sa akin. Gusto niya na ako ang magsabi kina mama at papa nang nalaman niya. Baka raw hindi siya paniwalaan. Alam na raw niya kung sino ang nasa likod ng mga pamimestes sa amin. Nagulat ako. Paano kako? Di ba nga raw inutusan niya yung mga insekto na alamin kung saan nanggagaling yung mga dayong insekto na sumasalanta sa mga pananim namin. Natukoy na raw ng mga kaibigan niya. Hinila ko si Shanti sa isang tabi kasi nakita ko na napatingin sa amin si mama na biglang sumulpot sa bintana. Tinanong ko kung anong nalaman ng mga insekto niya. Sino ang may gawa? Pinasunod daw siya ng mga insekto sa pinanggalingan ng mga malauod na nakita namin sa pananim. At doon daw siya humantong sa bahay ng albularyong si Karoni. Napanganga ako. Si Karoni ang matalik na kaibigan ni Papa. Kababata at kaeskwela. Doon din kami madalas dalhin ni Papa kapag nagkakasakit kami. Isang beses pa nga ay may sinabi si Karoni nang dalhin namin ni Papa si Shanti sa kanya para magpahilot. May pilay kasi kaya hindi nilulubayan ng lagnat. Sabi ng albularyong si Karoni, balang araw mas magiging malinaw pa raw ang mata ni Shanti kaysa sa mga taong may normal na mga mata. Na balang araw mas magiging mahusay siya kaysa karaniwang tao. At ngayon nga ay naisip ko na ang mga insekto ang naging mata ni Shanti para matukoy ang gumawa sa amin ng hindi maganda. Nagkataon na si Karoni mismo yon. Paulit-ulit kong tinanong si Shanti kung gaano siya kasigurado na tama ang tinukoy ng mga insekto na salarin. Kwento niya, nung makita raw siya ng albularyo na nakatayo sa harap ng bahay, ay pinaalis agad siya. Ni hindi man lang tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sa tingin daw niya ay kinutuban si Karoni na may alam na siya kaya tinaboy siya agad. Ang tanging sinabi lang daw sa kanya, "Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na!" Hindi raw ba't nakakaduda ang reaksyong yun? Gayong matalik siyang kaibigan ng papa namin. Ako man ay nagduda kung bakit ganoon ang kinilos ng albularyong yun. Sa tingin ko natakot siya sa pagkakakita kay Shanti. Alam kasi niya noon pa man na may kakaiba sa kapatid ko. Sabi ko kay Shanti, kailangan muna naming humanap ng ebidensya bago namin sabihin kina Papa. Kasi baka mahirapan si Papa na paniwalaan yun at makakadagdag pa yun sa isipin niya. Kaya kung ipagtatapat namin ng tungkol doon, dapat yung may matibay na kaming ebidensya na maipipresenta. Sinang-ayunan naman ako ng kapatid ko. Maghahanap daw siya ng ebidensya. Ang mahalaga ay alam na naming dalawa kung sino ang kalaban. Nung sumunod na araw, papasok na ako sa trabaho. Nadaanan ko sina Papa at Shanti sa bukid namin. Si Papa kausap niya si Karoni. At tungkol pa talaga sa mga peste ang pinag-uusapan nila. Lumapit ako kay Papa at nagmano. Nagpaalam na papasok na ako. Nagmano rin ako kay Karoni. Naninong ko pa man din. Bago ako umalis, ay nilingon ko si Shanti na nakatingin sa direksyon ko. Tapos umalis na ako. Kung totoo nga na si Karoni ang may gawa, naisip ko na ang kapal naman ng mukha niya na humarap pa sa papa ko. Hindi ko rin lubos maisip ang dahilan kung bakit niya yun gagawin. Wala naman siyang dapat ikainggit sa amin dahil meron din naman siyang sariling bukid at may mga pananim din siya sa bundok. Hanggang sa trabaho, dala-dala ko yung isipin na yon. Kaya hindi ako makapag-focus. Nagkakamali ako at napapagalitan ng bisor namin. May naisip na paraan si Shanti. Sinabi niya sa akin habang nakahiga na kami nung gabi. Sabi niya pepestihin din niya ang mga pananim ni Karoni. Napabalikwas ako ng bangon. Bakit niya kako gagawin yun? Basta raw,
magtiwala lang daw ako na mapapalabas niya ang katotohanan sa bibig mismo ng albularyo. Kahit hindi ko alam ang detalye sa plano niya, ay pinigilan ko pa rin siya. Sabi ko baka naman sa iniisip niya ay siya ang mapahamak o isa sa miyembro ng pamilya namin o kaming lahat. Kaya wag na kako niyang ituloy o kaya ay pag-isipan niya munang mabuti. Mahirap na magpadalos-dalos. Pagkasabi ko noon ay tinalikuran na naman ako ni Shanti. Kinabukasan bago ako pumasok ay sinabihan ko uli siya na mag-ingat sa mga gagawin niya. Kung ikapapahamak ng pamilya namin ang pinaplano niya ay siya ang mananagot sa akin. Hindi siya kumibo. Kinabukasan uli, wala akong pasok. Sabado yun. Nagising ako sa narinig kong ingay mula sa labas. Bumangon ako agad at tinignan kung anong nangyayari. Si Caroni, nasa harap ng bahay namin, kausap sina mama at papa. Si Shanti naman nasa pintuan lang at nakatayo. Mataas ang boses ni Caroni. Sabi niya alam daw niya na walang ibang gagawa ng pamimeste sa taniman niya kundi si Shanti. Tapos tinanong siya ni Papa kung paano niya nasabi yun. Ang sagot ba naman ay dahil daw may mga kaibigang insekto ang kapatid ko. Sagot ni Papa, ano naman daw kung may kaibigang mga insekto? Porke raw ba ganon ay peperwisyuhin na ang mga pananim niya? Tsaka ano naman daw ang magiging dahilan ni Shanti para gawin yun? Samantalang napakaganda ng samahan nila bilang magkumpare. Kaya maganda rin ang pakikitungo naming lahat sa kanya at tinuturing din siya ni Shanti na pangalawang ama. Natigilan si Caroni. Siguro bigla siyang napaisip kung ano nga ba ang pwedeng maging dahilan ni Shanti bukod sa may mga kaibigan nitong insekto. Dagdag pa ni Papa, maliban na lang daw kung may alam si Caroni na dahilan ni Shanti para magalit sa kanya at magawa ang pananalbahing yun. Baka raw kasi may nagawa siya kay Shanti na hindi maganda. O baka naman daw iniisip din ni Caroni na si Shanti rin ang nameste sa sarili naming mga pananim. Para bang nasukol si Caroni ng mga tanong ni Papa. Kaya humingi siya ng dispensa at nagpaalam na. Nagmamadaling umalis. Tsaka pa lang kami lumapit ni Shanti kina Papa. Sabi ko, hindi kaya may kinalaman ng ninong ko sa mga pangyayari sa pananim namin? Kaya ngayong ang pananim naman niya ang nasalanta ng mga peste, ay kami agad ang naisip niyang gumawa. Partikular si Shanti, na naisip siguro niyang ginagamit namin para gantihan siya. Napabuntong hininga ng malalim si Papa habang tinatanaw pa ang direksyong dinaanan ng matalik niyang kaibigan. Sabi niya, wag naman daw sana dahil baka makalimutan niya ang mga pinagsamahan nila. Nung pumasok na sa loob ng bahay namin sina Mama at Papa, patalikod na rin si Shanti nang pigilan ko siya sa balikat. Sabi ko mag-usap muna kami. Yun baka ako ang balak niya? Nangyari ba ang inaasahan niyang mangyari? Sabi ni Shanti, hindi niya malinaw na nakita ang reaksyon ng mukha ni Caroni dahil nga sa diferensya ng mga mata niya. Pero base sa timbre ng boses nito, ay ramdam na ramdam daw niya ang galit, kaba at ang pagkabalisa. Kaya mas malamang na ngayon ang paniniwala niya na si Caroni nga ang nasa likod ng nangyaring pamiminsala sa mga pananim namin. Sabi pa ni Shanti, sayang nga raw at hindi siya nakakakita ng maayos. Gusto pa naman daw sana niyang makita kung paano siya titignan ni Caroni. Tsak na hindi raw makakatingin yun sa kanya ng diretsyo dahil alam niya sa sarili na may ginawa siyang hindi maganda sa pamilya na nagtitiwala sa kanya. Tinanong ko si Shanti kung ano na ang susunod niyang plano. Sabi niya malakas ang kutob niya na may gagawin pa uli ang albularyo na hindi maganda. Kaya padadalhan na niya ng babala. Uunahan na niya. Ano ka kung babala yun? Sagot niya ay mga patay na insekto. Naalarma ako. Paano niya gagawin yun? Uutusan na naman niya yung mga kaibigan niyang insekto. Tumango siya. Kumontra na naman ako. Sabi ko baka kung saan pa humantong ang mga binabalak niya. Kapag ginawa niya ang ganoong klaseng babala, baka maging mitsa lang yun ng mas malaki pang gulo. Sabi ni Shanti,
gagawin niya yon para manahimik na si Karoni sa lihim na panggugulo sa amin. Medyo tinamaan nga ako sa sunod na sinabi ng kapatid ko na kung natatakot daw ako na gumawa ng hakbang para sa pamilya namin, siya raw ay hindi. Kahit anong mangyari, gagawa siya ng paraan para maprotektahan ang pamilyang tumanggap sa kanya sa kabila ng kalagayan niya. Ako naman ang natahimik. Kakapigil ko pala sa kanya ay nagmukha akong duwag. Hindi sinabi sa akin ni Shanti ng sumunod na araw kung nagawa na ba niya ang plano niyang pagbibigay ng babala kay Karoni. Hindi ko rin naman kasi natanong dahil naging busy ako sa trabaho. Sunod-sunod ang naging overtime ko. Hindi namin inaasahan ang isang masamang pangyayari nung gabing yon. Magpapahinga na sana ako dahil pagod talaga ako nang biglang may lalaking sumisigaw sa labas. Kilala namin siya. Taga roon din sa baryo namin. Kinakalampag niya yung pinto namin kaya nagising kaming lahat. Hinihingal pa siya nang sabihin na nasusunog daw ang palayan namin at yung iba pa naming pananim. Tumakbo agad sina mama at papa kasama ng lalaki. Sumunod kami ni Shanti. Nagdala pa kami ng tag-2 balde ng tubig sa pag-asa na maisasalba pa namin ang mga pananim. Pero pagdating namin doon ay halos nangalahati na yung nasunog. May mga ibang tao rin na tumulong para maapula ang apoy. Dinig ko sabi ng lalaki, binuhusan daw ng gas ang mga pananim bago sinilaban. Nakita pa raw niya na ang lalaking nakajacket ng itim at nakasombrero ang gumawa. Kaya tumakbo sila ng tatay niya para lapitan. Mabilis din daw na nakatakbo yung lalaking salarin palayo at mabilis na nga ring gumapang ang apoy sa mga pananim. Naalala ko tuloy yung lalaking nakita ko rin nang bisitahin namin ni Shanti ang taniman isang gabi. Yung naglagay ng mga peste sa taniman namin. Yun din yun. Ganun na lang ang panlulumo nila papa at mama dahil sa nangyari. Hindi raw ba talaga kami lulubayan ng kung sino mang tao na yun na nasa likod ng pamimerwisyo sa amin? Awang-awa ako sa kanila. Sabi ko kay Shanti, ayan na ang ganti sa ginawa niyang pagbibigay ng babala. Sa halip na matakot sa babala niya, ay parang na-trigger pa ang galit ng albularyong yon. Ano na kako ngayon ang susunod niyang hakbang? Hindi sumagot si Shanti. Nag-iisip na naman yata ng malalim. Hindi pa rin doon natapos ang problema namin. Nagsisimula pa lang pala. Isang hapon pag uwi ko galing trabaho, ay sinalubong ako ni mama. Humahangos siya at sinabing nawawala si Shanti. Nagulat ako. Paano ka akong mawawala? Sabi ni mama maghapon na niyang hindi nakikita. Kanina raw kasing umaga ay umuwi galing sa bukid si papa dahil sumama ang pakiramdam niya. Kaya naiwan si Shanti para mag-asikaso ng mga bago naming pananim na bigay ng samahan. Inaantay daw niya na umuwi sa pananghalian. Pero hindi na raw umuwi ang kapatid ko. Naisip niya baka hindi na malaya ng oras sa dami ng kailangang gawin dahil nga sa naperwisyo naming bukid. Kaya dinalhan na lang daw niya ng pagkain doon. Ang kaso ay hindi niya nakita. Wala raw doon si Shanti. Pinagtanong na rin niya sa iba pang magbubukid na kalapit namin doon. Pero hindi raw nila napansin. Naglakad-lakad na rin daw sila papa kahit masama nga yung pakiramdam ni papa. Kaso hindi pa rin nila nakita si Shanti. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Binaba ko yung bag ko at sabi ko kay mama, ako na ang bahalang maghanap kay Shanti. Umiiyak si mama. Nakiusap siya sa akin na sana maiuwi ko si Shanti. Tumango na lang ako at umalis na. Baka abutan ako ng gabi sa paghahanap kaya nagdala ko ng flashlight at itak bilang proteksyon. Puno ako ng kaba at pag-aalala habang binabagtas ko yung bawat daanan sa bukid. Ang bawat sulok na posibleng puntahan ni Shanti. Kilala ko yung kapatid ko. Hindi siya nawawala sa loob ng maghapon. Bukid at bahay lang talaga ang puntahan niya. Sa palayan at sa taniman ng mga gulay ay hindi siya nagtatagal nang hindi kasama si papa. Kaya hindi ko maiwasang mag-isip at matakot na baka may nangyari na sa kanya. Nagdasal ako at umasa
na sana ay okay lang siya. Tulad ng inaasahan ko, ay inabot nga ako ng gabi sa paghahanap kay Shanti. Hanggang sa dalhin ako ng mga paa ko sa gubat. Doon ako nagpatuloy ng paghahanap at sabi ko sa sarili ko, kapag hindi ko pa rin siya nakita ron, ay uuwi muna ako at bukas na lang uli maghahanap kung sakali na hindi pa rin siya umuwi ng bahay ngayong gabi. Malapit na ako sa dulo at masukal na bahagi ng gubat nang makita ko sa di kalayuan yung nakalabas na mga paa mula sa tumpok ng mga kalas na halaman. Hindi ako pwedeng magkamali. Tsinelas ni Shanti yun. Kaya patakbo akong lumapit doon. Nabigla talaga ako sa nakita ko. Si Shanti, padapang nakahandusay sa lupa. Duguan at walang malay. Napasigaw ako at nang itihaya ko siya ay nagtayuan ang mga balahibo ko nang makita kong may nakatarak sa mga mata niya. Dalawang matulis na bagay na parabang mga sanga ng kahoy na maliliit at maninipis. Parang sadyang tinusok sa magkabilang mata niya. Pinulsuhan ko siya. Humihinga pa naman kaya nagmadali na ako sa pagkilos. Nangangalog yung mga tuhod ko at nanginginig yung mga kamay ko habang binubuhat ko siya. Mabuti na lang at naagapan pa sa ospital ang kapatid ko. Napasugod doon sina mama at papa. Pareho silang hindi makapaniwala sa sinapit ni Shanti. Napahugulgol talaga si mama, habang kami naman ni papa ay nag-uusap sa kung paano ko natagpuan sa gubat ang kapatid ko. Wala kaming ideya kung paano nangyari yon at kung sino ang may gawa. Ang naglalaro sa isip ko ay ang ninong kong albularyo. May kutob akong may malaking lihim na galit siya sa pamilya namin. Kung ano at bakit ay hindi ko pa alam. Hindi pa rin kasi namin makausap si Shanti dahil mula nang madala siya sa ospital ay hindi pa siya nakakapagsalita. Tapos mas malamang pa rin na tulog siya kaysa gising. Pero sinabihan naman kami ng doktor na stable na ang lagay niya. Wala na raw kaming dapat na ipag-alala. Hihintayin na lang daw na magising uli si Shanti at makarecover. Gusto sana nila mama na maoperahan ang mata ni Shanti. Pero sabi ng doktor, hindi pa pwede. Kung bakit hindi pwede ay hindi ko na inalam ang detalye. Kina mama naman pinaliwanag ng doktor yon. Basta ako nakasuporta lang sa mga pasya nila. Sunod-sunod ang dagok sa amin nun. Mula sa mga pamimestis sa taniman, pagkasunog ng mga pananim namin at yung nangyari kay Shanti. Pinilit ko na lang na hindi makaramdam ng panghihina kasi alam ko na sa panahong yun, higit na kailangan ng mga magulang ko ang lakas ko para may masandalan sila. Hanggang sa makauwi na kami sa bahay ay nanatiling tikom pa rin ang bibig ni Shanti. Tuwing wala akong pasok sa trabaho, ako yung nagpapakain sa kanya kasi hindi pa rin siya nakaka-recover sa nangyari sa kanya. Nakatulala pa rin siya. Siguro trauma. Lalo na at yung manipis niyang pag-aninag ay tuluyang naagaw ng dilim. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan na siyang hindi nakakita. Habang sinusubuan ko ng kanin ay kinausap ko si Shanti. Sabi ko okay lang na hindi muna siya magkwento ng kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pero kung handa na siyang sabihin ay huwag siyang mag-aalinlangan na magsabi sa akin. Kahit kako paminsan-minsan ay kumukontra ako sa mga plano at ideya niya. Hindi ibig sabihin nun ay kalaban na niya ako. Kakampi pa rin niya ako mula sa simula kahit anong mangyari. Kaya lang naman ako kumukontra ay dahil nag-aalala ako sa kahahantungan. Gaya ng nangyari sa kanya ngayon. Sabi ko pa kay Shanti, sana sa huli ay maparusahan ang gumawa sa kanya nun. Akala ko nga hindi pa rin siya magsasalita. Pero matapos ko siyang pakainin, nagulat ako na tinawag niya ako. At nagulat din ako sa sinabi niya na hindi niya alam kung sino ang may gawa sa kanya nun. Hindi niya baka ako naaninag man lang? Yung boses, wala ba siyang narinig? Paano siya napunta sa gubat? Sabi niya habang abala siya sa bukid, bigla na lang daw may sakong sumaklob sa ulo niya at pinalo siya ng matigas na kahoy. Nawalan siya ng malay. Nagising siya na kinakaladkad na siya doon sa gubat. Ang tanging naaninag niya
ay lalaking nakasuot ng itim. Sa tingin niya, yun ang nakita ko nung gabi doon sa taniman at yung nakita rin ng kapitbahay namin na nagsimula ng apoy. Yung lalaking naka-jacket ng itim. Posibleng siya yung inuutusan para gawin ang masasamang bagay na yon sa amin. Mula noon hindi na ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman kung sino ba talaga ang lalaking yun na naka-jacket ng itim. Yung lalaking sumasalbahe sa amin. Si Shanti naman hindi pa ulit nakakabalik sa taniman namin para tumulong kay Papa. Kaya tuwing wala ako sa trabaho ay ako na muna ang tumutulong kay Papa. Kung dati nang tahimik si Shanti, mas naging tahimik siya ngayon. Hindi ko alam kung dahil pa rin sa trauma na inabot niya o may ibang naglalaro sa utak niya. Baka iniisip niya ang maghiganti. Baka gamitin na naman niya ang mga kaibigan niyang insekto na hindi naman siya natulungan nung nalagay siya sa panganib. Kinausap ko uli si Shanti habang nakahiga na kami at nagpapahinga. Sinubukan kong alamin kung ano ang tumatakbo sa utak niya. Sabi niya wala. Sinasanay lang daw muna niya ang sarili sa madilim na paligid. Binigyan ko siya ng konting pag-asa. Sabi ko huwag siyang mag-alala. Kasi sabi ni Mama, nakausap na niya yung doktor. Pinag-aaralan pa kung kailan pwedeng maoperahan ang mga mata niya. Kahit man lang maibalik sa dating nakakaaninag siya. Napabuntong hininga si Shanti. Hindi na raw niya iniisip yon. Alam niya na hindi biro ang perang kakailanganin kapag nagpa-opera. Malaking kabigatan daw yon sa pamilya namin. Sanay naman siyang mabuhay ng may diferensya ang paningin. Pero iba na ako ngayon. Totally bulag na siya. Hindi na niya maaaninag ang pagsikat ng araw. At kami na pamilya niya. Wala raw yun problema sa kanya. Masasanay din daw siya. Ang mahalaga ay buhay siya. Nakakakain, nakakaligo. At sigurado siyang makakatulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Lalo na sa bukid. Kahit wala na siyang makita maski aninag lang. Mas tumalas naman daw ang pakiramdam niya. Hindi ko na malayan na napapaluha na pala ako nun. Naawa ako kay Shanti. Pero hinahangaan ko pa rin ang tapang at lakas ng loob niya na harapin ang kalagayan niya. Kasi kung ako yon, ewan ko, baka hindi ko makayang tanggapin. Naputol ang pag-uusap namin nang makarinig ako ng malakas na ugong ng mga insekto. Napabangon ako. Tinanong ko siya kung naririnig ba niya yon. Sabi niya oo, pero wag ko na lang daw pansinin. Ang hindi ko pinansin ay ang sinabi niya. Tumayo pa rin ako. Doon ako sumilip sa bintana ng kwarto namin. Nanlaki yung mga mata ko nung makita ko yung pulo-pulutong na mga insektong gamo-gamo at kuliglig. Sa pagkakaalam ko ay sa mga ilaw o liwanag lang sila umaaligid. Pero sa pagkakataon na yon ay doon sa harap ng bintana ng kwarto namin na wala namang ilaw. Nakakapagtaka. Kinalabit ko si Shanti at sinabi sa kanya ang nakikita ko. Parang walang anuman sa kanya. Hindi siya nagulat at sabi pa niya gusto lang daw siyang batiin ng mga kaibigan niyang insekto dahil nalampasan niya ang isang mabigat na pagsubok. Inisip ko na yung nangyari sa kanya sa gubat ang tinutukoy niya. Sinara ko na yung bintana at bumalik ako sa higaan ko. Kahit nakahiga na ako, ay nanatiling bukas ang mga tenga ko sa pakikinig sa maingay na mga kuliglig. Naisip kong itanong kay Shanti kung binabati ba siya ng mga kaibigan niya. Hindi ba siya magpapakita sa kanila? Bakit hindi niya kako dungawin ang mga yon? Hinihintay ko siyang sumagot, pero wala. Pagtingin ko, nakatalikod na pala siya. Hindi na nga niya ako sasagutin. Nabanggit ko yata to kanina na kapag nakatalikod na si Shanti ay hindi na siya sasagot. Ibig sabihin ay ayaw na niyang makipag-usap, na matutulog na siya. Maya-maya lang din ay nakatulog na ako. Kaya hindi ko na alam kung gaano katagal na malagi yung mga insekto sa harap ng bintana ng kwarto namin. Paggising ko kinaumagahan, wala na si Shanti sa silid. Sabi ni Mama ay sumama na raw uli kay Papa sa taniman.
Mukhang babalik na raw yata sa dati ang lahat. Nakangiti si mama kaya sumaya na rin ako. Sana nga ay ganoon. Pero hindi ko alam kung bakit may iba akong pakiramdam na hindi ko matukoy kung anong nagpapabalisa pa rin sa akin. Nung mga sumunod na araw, napansin ko na palaging nasa paligid si Caroni. Para bang inuobserbahan ang mga kilos ni Shanti. Nahuli ko siya na nakatingin sa kapatid ko. Hindi tuloy maalis sa isip ko na siya ang may pakana ng lahat ng nangyari sa amin. Pero dahil nga sa wala naman kaming makuhang matibay na ebidensya, kaya hindi namin siya makompronta man lang tungkol doon. Kasama ako nila Papa sa bukid nung araw na yon. Bandang tanghalian, habang salo-salo kaming kumakain nila Papa at Shanti doon sa ilalim ng puno, naisip kong buksan ang topic tungkol sa mga nangyari sa mga pananim namin nitong mga nakaraan. Sa tingin baka ako nila, hindi na mauulit yon. Sabi ni Papa, sana nga raw ay hindi na maulit, lalo at hindi naman namin nahuli ang salarin. Nung sumugod baka ako si Caroni sa bahay at pinagbintangan si Shanti na nameste sa taniman niya, hindi ba siya nagduda sa ninong ko na baka may kinalaman siya sa mga nangyari sa taniman namin? Saglit na nag-isip si Papa. Wala naman daw siyang maisip na dahilan para gawin yun ni Caroni. Kung inggit daw, sana noon pang mga binata pa lang sila o kaya maliit pa lang kami, ay ginawa na ng kaibigan niya ang mga ganoong kasamang bagay sa kanya. Isa pa, wala namang dapat ikainggit sa kanya dahil pareho naman silang magbubukid. Halos hindi naglalayo ng estado sa buhay hanggang ngayon. Kaya lang daw siguro napagbintangan si Shanti dahil alam nga na malapit sa mga insekto ang kapatid ko. Magtatanong pa sana ako, pero pinahinto na ako ni Papa sa pag-uusisa. Paulit-ulit na lang daw kami, habang si Shanti ay nananahimik lang sa pagkain at hindi nakikisali sa usapan. Sabi ni Papa, ayaw na niyang pag-usapan ng mga nangyaring yon. Ang gusto na lang daw niya ay magpatuloy kami sa unti-unting pagbangon. Mga isang linggo pa ang lumipas na nakabiti ng isip ko sa tunay na nasa likod ng mga nangyari sa amin ay isa na namang nakakagulat na balita ang nakarating sa amin na si Caroni raw ay dinapuan ng malalang karamdaman. Hindi raw makatayo. Wala pa naman siyang kasama sa bahay. Hiwalay kasi sa asawa yon. Bale, pinupuntahan na lang siya paminsan-minsan ng mga kamag-anak niya sa kabilang baryo. Minsan naman siya yung dumadalaw doon. Hindi natiis ni Papa na hindi puntahan ang matalik niyang kaibigan dahil nga sa kalagayan nito. Kahit pa sa tingin ko ay meron din siyang konting pagdududa. Wala akong pasok noon sa trabaho kaya sumama ako. Nadatnan namin si Caroni sa nakakaawang kalagayan. May dala kaming pagkain. Naupo si Papa sa gilid ng papag. Ako naman nakatayo lang sa malapit sa pintuan. Kinamusta niya si Caroni kung anong nararamdaman. Anito, nananakit ang buo niyang katawan na parang may nanunusok na mga insekto sa loob. Napakunot noo si Papa. Hindi raw ba't albularyo siya? Bakit hindi niya gamutin ang sarili niya? Sinagot naman ni Caroni, ginawa na niya. Pero albularyo lang daw siya at hindi siya Diyos. Ang nangyayari raw sa kanya ngayon ay pinahintulutan ng Diyos kaya wala siyang magagawa. Nung una ang usapan nila ay puro lang sa kalagayan ni Ninong. Pero bago kami umalis ni Papa ay may binanggit siya sa amin. Sabi niya mag-ingat daw kami kay Shanti kasi habang tumatagal ay mas lumalala siya. Nagkatinginan kami ni Papa. Ako yung nagtanong kung anong ibig niyang sabihin. Sabi niya, ang kakayahan ni Shanti na makakausap ng mga insekto ay hindi isang simpleng kaalaman, kundi isang nakakatakot na abilidad na maaaring magpahamak sa aming lahat. Huwag daw kaming magagalit. Sa tingin niya ay si Shanti ang bumabarang sa kanya. Doon na nagalit si Papa. Sa kabila raw ba ng lahat ng kabutihang pinakita namin sa kanya ay
ganun pa ang sasabihin niya kay Shanti? Pinalampas na raw namin ang pagsugod niya noon sa bahay para ibintang kay Shanti ang pamimeste sa mga pananim niya. Tapos heto at nagbibintang na naman siya. Giniit ni Papa na hindi mambabarang ang kapatid ko. Maaaring may kakaibang mundo siya pero hindi siya mambabarang. Mataas na ang tono ng boses ni Papa nun, kaya inaya ko na siyang lumabas sa bahay ng albularyo. Sumasagot pa rin kasi si Karoni. Narinig ko pang sinabi niya na malalaman din namin ang totoo. Pag-uwi sa bahay ay naupo si Papa at nagpatimpla ng kape kay Mama. Tapos ay pinag-usapan nila ang nangyari sa pagbisita namin kay Karoni. Hindi na ako nakisawsaw sa pag-uusap nila. Hinanap ko si Shanti. Nasa loob siya ng silid namin. Pagbukas ko ng pinto ay halatang nabigla siya at parang mabilis na tinago ang isang bagay sa ilalim ng unan niya. Tinanong ko siya kung ano yun. Sabi niya wala lang yun. Isang aklat na sinusubukan niyang basahin noong nakakaaninag pa siya. Gusto ko sanang tignan pero kilala ko si Shanti. Pag ayaw niya, ayaw niya. Kung pipilitin ko siya na ipakita sa akin yon, ay siguradong ikagagalit niya. Sa kagustuhan kong malaman kung ano ang tinatago niyang yon sa akin, kinabukasan nung nasa bukid na sila ni Papa, ay tsaka ako hinanap kung saan niya nilagay yung sinasabi niyang aklat. Wala na sa ilalim ng unan niya. Nahirapan pa nga akong hanapin yun. Kung saan-saan ko na hinalughog, nasa ilalim lang pala ng papag ko. Hindi ko alam kung bakit niya ron nilagay. Bakit hindi sa ilalim ng papag niya? Naisip ko para nga naman hindi ko makita dahil hindi ko iisipin na doon niya yun ilalagay. At tama nga siya, hindi ko agad naisip yun. Pero sa wakas ay nakita ko rin. Napakunot ako ng noo nang mabuklat ko yung aklat. Kulay itim pero iilan lang ang pahina. Mahigit 10 lang yata. Basta sobrang nipis. At ang mga nakasulat doon ay hindi mga letra kundi mga simbolo ng mga insekto. Nagtaka ako kung saan niya yun nakuha at saan niya yun ginagamit o gagamitin. Bigla ko tuloy naaalala yung sinabi ni Karoni na mambabarang daw si Shanti. Kinabahan ako sa isiping yon. Kaming dalawa lang ni Mama ang nasa bahay, kaya gustong gusto ko na sanang sabihin sa kanya ang tungkol doon. Pero inaalala ko rin yung sakit niya sa puso. Ayokong maapektuhan siya ng bagay na yon. Kaya nagpasya ako na kausapin na lang muna si Shanti. Para hindi marinig nila Mama at Papa ang magiging pag-uusap namin, ay inaya ko si Shanti sa gubat. Sabi ko samahan niya akong manguha ng mga halamang gamot. Gusto kasing maglaga ni Mama. Gagawing siya. Sumama naman siya sa akin. Nung nasa gubat na kami, ay huminto ako sa paglalakad. Kinuha ko sa likurang damit ko yung itim na aklat at nilagay ko sa mga kamay niya. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi agad siya sumagot. Tapos nang sumagot naman siya, ay hindi para sa tanong ko. Hindi ko raw dapat pinakialaman ang gamit niya. Wag na kako kaming magpaligoy-ligoy. Sagutin na lang niya ang tanong ko. Direkta ko nang tinanong kung may kinalaman ba ang aklat na yun sa pambabarang. Kung mambabarang na ba siya ngayon. Tatalikuran na naman niya ako, pero maagap ko siyang hinawakan sa braso. Mataas ang boses ko nang sabihan ko siyang sagutin niya ang tanong ko. Palagi niya akong tinatalikuran ng higa kapag ayaw na niyang makipag-usap. Pero hindi ka ako sa pagkakataon na yon dahil kailangan kong malaman ang sagot. Huminga siya ng malalim. Sabi niya, siguro nga raw panahon na para malaman ko ang tunay na kapangyarihan ng mga kaibigan niyang insekto. Akala ko ay may sasabihin pa siya. Pero sa halip ay sumipol siya ng malakas. Ilang ulit. Napalinga ako sa paligid nang makarinig ako ng ugong ng mga insekto. Nung una ay mahina lang. Palakas ng palakas. Hanggang sa takpan ko na yung mga tenga ko. Nakakabingi kasi. Kasabay noon ay bigla ring nagsulputan ang pulo-pulutong na mga insekto mula sa iba't ibang panig ng gubat.
Sabi ni Shanti habang kinakapa ang nasa pahina ng libro. Sa pamamagitan daw nun ay nagawa niyang magpasunod ng mga insekto. Bigay daw yun sa kanya ng lola namin, ang nanay ni Papa. Kinabahan ako kasi ang lola naming yun ay sinasabing isa raw mambabarang nung araw. Kung binigay niya pala ang aklat na yun kay Shanti dati pa, ibig sabihin dati pa palang pinag-aaralan ni Shanti yun. Kaya naging mahusay siya sa pagkilatis ng mga insekto. Ayon pa kay Shanti, napansin ng lola ko ang pagkagiliw niya sa mga insekto. Kaya binigay sa kanya ang aklat nung 12 anyos pa lang siya. Namatay nga pala si lola nung 15 anyos na si Shanti at ako naman ay 20. Nung buhay pa siya tuwing bibisitahin daw namin si lola sa gulod, ay palihim siyang tinuturuan tungkol sa mga insekto, kung paano mag-alaga at paano magpasunod. Isa rin daw sa mga tinuro sa kanya ay ang pambabarang. Nanlaki talaga ang mga mata ko. Bakit kako kailangan niya yung pag-aralan? Naisip ko agad itanong kung siya ba ang bumabarang ngayon kay Karoni. Pakialamero daw ang albularyo na yon. Binabantayan ng mga kilos niya. Kaya bibigyan lang niya ng leksyon. Inulit ko ang sinabi niya na binabantayan. Paano? Kung wala naman siyang ginagawang masama, bakit niya kailangang magpa-apekto sa pagbabantay nun? Hindi ako makapagsalita ng maayos nun kasi inaaligiran ako ng mga insekto. Panay ang paspas ko. Kaya sabi ko paalisin niya yung mga insekto niya para makapag-usap kami ng maayos. Pero hindi pa rin niya pinaalis. Nakiusap ako sa kanya na kung ano man ang ginagawa niya ngayon na alam niyang hindi tama, ay itigil na niya. Alang-alang kina Mama at Papa. Sabi niya hindi na siya makakahinto kasi nakapasa na raw siya sa pagsubok. Ano ba kung pagsubok yun? Yung nabuhay siya sa kabila ng mga tinamo niyang pagpapahirap sa kanya nung nakaitim na jacket? Hindi raw. Siya raw ang gumawa noon sa sarili niya. Sinaktan niya ang sarili niya at tinusok niya ang sarili niyang mga mata dahil yun ang utos sa kanya ng mga insekto. At dahil nagawa na niya at nalampasan yun, kaya mas maraming insekto na raw ngayon ang makokontrol niya. Hindi na lang ang mga kaibigan niya, kundi ang lahat ng mga insekto sa lugar na yon. Parang sasabog ang utak ko sa mga inamin ng kapatid ko. Sa takot ko sa mga nalaman at sa dumarami pang mga insekto sa paligid, ay ako na ang kusang umalis. Iniwan ko siya sa gubat para kasing hindi na si Shanti ang kaharap at kausap ko. Parang bigla siyang naging nakakatakot na estranghero sa paningin ko. Hindi muna ako umuwi. Dumiretso ako sa bahay ni Karoni. Ang bungad na tanong agad niya sa akin ay kung alam ko na raw ba ang totoo. Hinila ko yung upuan at naupo ako sa tabi niya. Sabi ko kahit sa sarili ko ay hindi ko maipaliwanag ang mga nakita at nalaman ko kung paano pasunurin ni Shanti ang mga insektong yon. Sabihin na kako niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kapatid ko dahil gulong-gulo na ako. Ani Karoni, dapat ko raw ibukas ang isip ko at lawakan ng pangunawa sa mga sasabihin niya kung gusto ko talagang malaman ang totoo. Tumangu-tangu ako. Bata pa raw kami ay hindi naman nakaila sa kanya ang pagkahilig ni Shanti sa mga insekto. Madalas pa nga ay pinagkakatuwaan nila yon ni Papa hanggang sa nakita na niyang parang nakikipag-away na si Shanti sa mga yon. Kinakausap, kinakalaro at kinakaaway. Normal sana sa isang bata kahit pa sa isang batang may diferensya sa paningin tulad ni Shanti. Ang hindi raw normal ay nang masaksihan niya kung paano ginamit ni Shanti ang mga insekto laban sa isang batang nambuli sa kanya. Inutusan niya ang mga insekto at napasunod naman niya. Kaya pinagkakagat ng mga insekto ang batang bully. Doon niya natiyak na si Shanti ay hindi pangkaraniwang bata. Nung lumaki na si Shanti, doon na niya nakita ang isa ring malaking pagbabago sa pagkatao nito. At may kinalaman daw yun sa mga nangyari sa pananim namin. Kinagulat ko yun.
Ano kako ang kaugnayan ni Shanti roon? Noong malaman daw niyang napeste ang mga pananim namin, bilang albularyo, may kutob siya na makukuha niya ang eksaktong uri ng peste na namiminsala sa taniman tuwing kabilugan ng buwan. Kaya hinintay niya ang pagkakataon na yon. Nagsuot siya ng itim na jacket at nagsombrero. Dahil wala pang katiyakan ang plano niya, kaya pinili niya munang wag ipaalam kay Papa. Balak niyang sabihin kapag nalaman na niya ang resulta. Nung kinukuha na raw niya ang mga peste, ay bigla kaming dumating. Kaya nagtago siya. Sunod ay tumakbo. Naalala ko na nga ang gabing yon nang makita namin siya. Ibig sabihin ang mga pesting yun ay hindi talaga siya ang naglagay. Sunod naman niyang sinabi ay ang muli niyang pagbalik sa taniman namin. Nung makita niya yung kapal ng mga pesting umaararo doon, balak niyang silaban. Pero sa bahagi lang na yun, nang may makakita sa kanya ay nabitawan niya ang posporo at nalaglag ito sa hindi dapat kalagyan na siyang naging mitya ng malaking apoy sa taniman. Natakot siyang aminin ang bagay na yon kay Papa. Paano naman yung ginawa niyang pambubugbog at pagpapahirap sa kapatid ko? Yung pagtusok niya sa mga mata. Todo tanggi si Caroni sa bagay na yon. Hindi niya raw yun ginawa. Gusto ko lang sanang hulihin ang albularyo. Pero ang sinabi niya ay tumutugma sa sinabi ni Shanti na siya mismo ang gumawa nun sa sarili niya bilang pagtanggap sa hamon ng mga kaibigan niyang insekto. Naisip kong itanong kung anong natuklasan niya sa mga peste sa pananim namin. Tumingin siya sa akin at pinagpatuloy ang pagsisiwalat ng katotohanan kahit hirap siyang magsalita na ang mga peste raw na yun ay hindi karaniwan. Sa halip ay likha ng isang mambabarang at ang tanging mambabarang na nasa isip niyang makakagawa nun ay walang iba kundi si Shanti. Lihim daw niyang kinausap si Shanti tungkol doon. Pero nagalit daw ang kapatid ko at binalaan siya. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-iimbestiga. Kaya pineste rin ni Shanti maging ang taniman niya. Nang sugurin nga raw niya sa amin ay wala siyang maisagot sa Papa ko dahil sa paninimbang niya kay Shanti at kay Papa na matalik niyang kaibigan. Nagulat na lang siya nang padalhan siya ni Shanti ng mga patay na insekto. Ang malaking tanong na binato ko sa albularyo ay kung bakit yun gagawin ng kapatid ko sa pamilya namin. Sa tingin daw niya, si Shanti ay may ibang mundo. Maaaring dahil sa kapansanan niya. Gusto niyang mapatunayan sa sarili na kaya niyang maging mas higit na kapaki-pakinabang sa pamilya namin. Siya mismo ang gumawa ng problema at gusto niyang makita namin na kaya niyang lutasin yun nang hindi namin nalalaman na siya rin ang dahilan ng problema. Gusto niyang maging bayani sa paningin namin sa paraan na siya lang ang nakakaintindi. Nasa puko ang ulo ko. Alam kong weird ang kapatid ko. Alam ko na may mga gawi siyang hindi namin naiintindihan tulad ng pagkausap niya sa mga insekto. Pero hindi ko alam na wala pala talaga kaming alam sa tunay niyang pagkatao. Sa iba pa niyang pagkatao. Kinalabit ako ni Caroni at sa mahinang boses sinabi niya sa akin na may paraan pa para matulungan si Shanti. Pero hindi na niya magagawa dahil sa kalagayan niya. Kaya ako na lang daw ang gumawa. Ano baka akong paraan yun? May pinakuha siya sa akin sa loob ng malaking kahon niya. Isang langis na nang amuyin ko ay sobrang nakakasulasok ang amoy. Kailangan ko raw yun ipahid sa mga mata ni Shanti, pati sa tenga. Tapos sunugin ko ang mga gamit niya sa pambabarang. Kailangan ko rin daw dasalin ang orasyon sa loob ng 1 linggo, tuwing alas 6 ng gabi at alas 3 ng madaling araw. Nang sa gayon ay maputol ang ugnayan ni Shanti sa mga insekto. Isang palya lang daw ay hindi na yun e-epekto. Halimbawa, sumala ako sa oras ng pagbasa ng orasyon. Isang maliit na pagkakamali ay mababaliwala ang prosesong natapos ko na. Tinanong ko si Caroni kung paano siya. Gagaling ba siya kapag nagawa ko ng mapigilan si Shanti sa pagiging mambabarang?
Hindi sinagot ni Karoni ang tanong ko. Basta ang sinabi lang niya, kapag hindi ako nagtagumpay sa pinagagawa niya sa akin, ay magpapatuloy si Shanti sa pagpapalakas ng kapangyarihan niya at posibleng maging pinakamahusay na mambabarang sa hinaharap. Pinag-isipan kong mabuti kung sasabihin ko ba kina mama at papa ang mga nalaman ko tungkol kay Shanti at lalo na yung nangyari sa gubat sa pagitan namin ng kapatid ko. Naisip kong kakailanganin ko ng tulong pero si papa lang ang sinabihan ko. Iniwasan ko kasi na maapektuhan si mama. Baka bigla siyang atakihin sa puso. Hindi gaya ni papa na alam kong mas matibay ang loob. Nabigla si papa. Inaasahan ko na yon. Pero nakiusap ako sa kanya na ang gagawin namin ay para sa ikabubuti ni Shanti. Kaya sana ay magtulungan kaming dalawa. Sumang-ayon naman si papa sa akin. Bili ng ninong kong albularyo. Sa oras na maipahid ko na ang langis sa mga mata at tenga ni Shanti, kailangan ko naman na masunog ang aklat at yun na ang simula ng pag-uorasyon ko sa loob ng 7 araw tuwing alas 6 at alas 3 ng gabi. Nung gabing yun, hindi ako mapalagay dahil yun na ang gabi na balak kong gawin ang kailangan kong gawin na pagpuputol ng pakikipag-ugnayan ng mga insekto sa kapatid ko. Hinintay ko na mapahimbing ang tulog niya. Naging malaking hamon yun sa akin dahil ang mga insekto ay naririnig kong umuugong na naman sa paligid. Parang nararamdaman nila ang balak ko, kaya mukhang nagbabantay sila. Pero hindi ako nagpatinag. Nanaig sa akin ang kagustuhan kong mapigilan si Shanti sa pagiging mambabarang niya. Kaya nang sa tingin ko ay malalim na ang tulog niya, nagmamadali kong kinuha ang langis sa ilalim ng unan ko. Mabilis kong pinahira ng 2 nakapikit na mga mata ni Shanti at pati yung 2 tenga niya. Hindi nagising si Shanti, pero sa labas ng bintana, nakita ko yung anino ng sandamakmak ng mga insektong nagtatangkang pumasok sa loob ng silid namin. Kaya napaatras ako. Naglipat-lipat ang tingin ko sa kapatid ko at sa nagkukumpulang mga insekto sa labas. Kinikilabutan talaga ako sa mga sandaling yun. Sigurado ako na kapag nakahanap sila ng malulusotang butas para makapasok, ay aatakihin nila ako. Kaya yumuko na lang ako at nagdasal ng taimtim. Paulit-ulit ang dasal ko na sana mawala na ang mga insektong yun na may sa demonyo at umaalipin sa kapatid ko. Ilang saglit pa at pahina ng pahina ang pag-ugong ng mga insekto hanggang sa tuluyang mawala. Pag-angat ng ulo ko, nakita kong nagising na si Shanti at kinakapa ang langis sa mga mata niya. Dali-dali akong nahiga at nagtalukbong. Hinintay ko na tanungin niya ako, pero hindi siya nagtanong. Kinaumagahan, sinadya kong magpatanghali ng gising dahil alam kong kailangan ko nang madispatcha ang aklat na ginagamit niya. Hinintay ko na makaalis na sila ni Papa papuntang bukid. Sabi pa ni Mama natutuwa siya kasi kahit ganoon ang kalagayan ni Shanti, ay iniisa-isa raw ang pagpuksa sa mga insekto na nakikita pa rin sa taniman namin. Hindi ko na pinansin ang mga papuri ni Mama kay Shanti. Nakafocus ako sa misyon ko. Hinanap ko agad ang aklat, pero kahit saang sulok ng silid ay hindi ko na matagpuan. Ewan kung bakit bigla kong naisip si Karoni. Nagmamadali akong pumunta sa bahay niya. Tama nga ang hinala ko. Nandoon si Shanti at wala sa taniman. Hawak ni Shanti ang aklat habang nakatayo sa harap ng ninong kong albularyo na sa mga sandaling yun ay nahihirapan sa paghinga. Nagpuputuka ng mga bukol at naglalabasa ng mga insekto sa katawan niya. Tumingin siya sa akin at sa aklat na parabang sinesenyasan akong kunin yun at gawin ko na ang dapat gawin doon. Inagaw ko yung aklat kay Shanti pero nahawakan niya ng mahigpit kaya nag-agawan pa kami. Natumba kaming pareho sa lupang sahig ng bahay ni Karoni. Nagtagumpay akong makuha yon
at agad na sinindihan ng dala kong lighter. Nung tupukin yun ng apoy ay kumuyom ang palad ng kapatid ko. Nilapitan ko siya at niyakap. Sabi ko magsisimula uli kami nang wala na ang mga insektong yon. Pero si Caroni, matapos niyang masaksihan ang tagumpay ko, ay pumikit na ang mga mata niya at tuluyang na maalam. Sinikap ko na matapos ang orasyon na bilin ni Caroni. Tinulungan ako ni Papa, habang si Shanti nung mga panahon na yon ay nawalan na naman ng kibo. Natapos naman namin ni Papa. Nung mga sumunod na araw, nagpiknik kaming pamilya. Kahit paunti-unti ay kinakausap na kami ni Shanti, pero binabantayan pa rin namin ang kilos niya. Madalas ko siyang nahuhuli na hinahabol ng tingin ng mga insektong lumilipad sa paligid, pero hindi ko na siya nakikitang nakikipag-usap sa mga yon. Sinikap namin na maging mata niya sa dilim para hindi na uli siya maligaw ng landas. Sa ngayon ay maayos na ang kapatid ko. Mabuti na lang talaga at hindi siya tuluyang nilamon ng kakaibang kakayahan niya bilang isang mambabarang.